So mga boss, welcome back to my channel. So ang aking i-vlog ngayon yung nabili kong game stick sa Shopee. So dumating na siya. So matagal ko na itong balak bilhin kahit meron na akong PS5. Gusto ko lang kasing malaro yung mga panahon ko nung 90s. Mga laro natin noon, Family Computer, SNES, Nintendo, PS1, Atari, Game Boy Advance, Game Boy Color. So ngayon, based on sa mga review, so yung nga, may mga scam or may mga hindi gumagana. Pero since kaya naman ng budget, so nag-try ako or naglakas loob ako bumili nito kung gagana. So i-unpack muna natin. So habang binubusan ko yung item is nakikita ko na legit naman yung box. Kung ano yung box na nasa picture sa Shopee, yun din naman yung box na na-receive ko. So, ito siya. Ayan yung game stick na nabili ko. Nagkakalaga lang siya ng 600 plus sa Shopee. So, 2 days lang ang aking hinintay bago siya na-receive. So, unbox natin. So, ito yung kanyang manual. Nakabungad yung manual niya. So, yung manual niya may Chinese and English ang kanyang manual. Then, second, ang makita natin yung pinaka game stick na. So, ayun yung kanyang game stick. So, HDMI type siya, ang game stick. So, meron rin siya naka-insert na SD card and siguro yung mga games na naka-save. No? May USB port, meron siyang then, ayan yung receiver para sa controller, yung Bluetooth receiver. Then, yan, yung pagtanggal ko ng cover na yan, dyan natin makikita naman kung pinaka-controller niya. So, ayan. Ayan yung kanyang controller. So, dalawa siya. Legit. Tama nga yung nasa description ng order natin. Dalawang controller. Pero nung inopen ko yung controller niya, akala ko siya, built-in battery. Pero hindi pala siya built-in battery. Kailangan natin siyang lagyan ng AAA battery, dalawa, para mapagana yung dalawang controller. Then, extension ng HDMI, male and female. Then lastly, yung pinaka cable ng USB na ilalagay sa may adapter ng cellphone para mapagana yung game stick. So ayan nga, bibili muna tayo ng battery sa labas para mapagana. AAA ang kailangan para sa controller. So ito, i-set ko na. Kasi yung TV ko sa kwarto medyo maliit. I mean, hindi ko malalagay yung kasi naka-wall bracket siya. Kaya, since doon ko masasari siya ilalagay para mas madali siyang ikabit sa TV. So, tara. Nakabili na ako ng battery. Ilalagay ko na yung battery sa controller para gumana na. So, ito. Kinakabit ko na. Try natin kung talagang legit na gagana. On ko yung TV and nakalagay sa HDMI number 1. So sabi nila, plug and play daw. So we'll see. Habang naghihintay, yun. So binasa niya na yung game stick. And yun, kung ano yung, ito na, gumana na ang game stick. So legit nga, no? Ang dami nga niyang games na naka-install. So browse muna tayo kung ano yung mga naka-include sa games. Meron nga pa sa settings na naka-all na or pwede rin siyang naka-pair console para makapili ka ng games. So, tingin-tingin. So, marami ako dito games na mga naalala ng mga nilaro ko noon. So, una kong tinignan dito is yung PS1. Kung ilan talaga yung PS1 na naka-install. Okay? Ayan. So, syempre, ang naalala ko nung bata ko, I think is 1999, Tekken 3. Kasi nung panahon ng 1999 nang may tournament ng Tekken 3, ayun yung lagi kong pinagpraktisan. At doon ako nag-champion, kaya ayun yung hinahanap ko. So, check natin yung Tekken 3 kung gagana. Marami na siyang games na naka-install sa PS1, no? Yung iba rito, hindi ko na siya nalaro. Pero tingin ko sa mga bibili nito, mas okay siya laruin sa mga TV na 42 inches or
32 inches. Kasi itong TV na ginamit ko is 55 inches. Is parang nag-expand yung kanyang graphics, no? Lumalaki yung kanyang pixels. So, try natin yung Tekken. So, ito nga. Gumana nga yung Tekken, no? And based sa experience ko sa paglalaro ng Tekken is may konting delay lang o dahil lang sa controller na ginagamit ko. Kasi yung controller niya, talagang hindi siya talaga siya gaya ng mga original na PlayStation controller na mabigat at madali siyang pindutin, no? Ito kasing controller ng nasa game stick is medyo hindi siya maganda, pero kung tamang laro lang, so okay naman. So ayun mga boss, legit siya. So gumana siya sa Tekken, and based sa mga try ko sa mga ibang console na nakasave is okay naman, no? Lahat ng games is gumagana. Minsan, pag-click mo ng game o pag-press mo ng start ng game, may mag-appear na loading, medyo matagal siya, pero hintay mo lang at gagana yung game. So yun, maganda ang games niya, maganda ang graphics, maganda ang movement niya. May konting delay lang talaga. As in, siguro kung nasa 0.005 seconds lang yung delay niya sa pagpindot mo. So, playable naman siya kahit paano. So yun mga paps, excuse me, legend yung game stick na nabili ko sa Shopee. So, alam pang hinihintay ninyo, mga gustong mag-throwback dyan, mga batang 90s, bili na kayo sa Game Stick from Shopee. Sa mga magko-comment, no? Mag-comment lang kayo kung gusto nyo yung link na pinagbilangan, no? Na legit sa Shopee. Sige mga paps, thank you. Ito lang muna aking basic vlog regarding sa Game Stick, and enjoy playing sa mga batang 90s dyan. So long!